Ayan po siya. 'Di ba napakasarap niya? Yun. Magluluto po tayo ng ginataang papaya sa malunggay. So, wala akong nakitang fresh na ubusan. Bukas pa raw ang dating. So, bumili na lang po ako ng yung instant na, yung fresh gata ni Coco Mama. Sasawgan natin siya ng tinapa at saka pusit. Yan. Simple-simple pero masarap at maglagay rin tayo ng cheese. So, ngayon, mag-start na tayo. Pwede po natin sabay-sabayin si bawang, si luya, yan, at si sibuyas. Yan. So, simpleng ulam pero pasasarapin natin. Ayan, maglagay tayong tanglad. Yung sili po, nilalagay ko sa freezer kaya ganyan nangungulubot na. Kasi ang daling masira. Ayan po yung cheese na lalagay natin. Yan, napakasimple pero napakasarap. Yan po ang isa sa mga araw-araw na different putahe na pang-ulam. Ayan. So, isi-share ko sa inyo. Ayan, isasabay ko na rin po itong tinapa. Galunggong po ito. Ito yung ating mga ginagawa. Ayan siya. Para lumasa na siya. Ang bango na. Grabe. Lagyan na rin natin siya ng konting-konting patis. Ayan. Pampabango. So, maglagay muna po tayo ng konting tubig kasi yung gata na binili natin ay coco na nasa sachet. Kung nagpapapiga ako, kinukuha ko yung pangalawang gata. Yun ang pinanggigisa natin. So, ngayon, ito na lang po muna. Palabasin muna natin ang lasa ng tinapa. Ayan. Balikan natin. Ayan, nilagay ko na po yung puset at saka tanglad. At saka may konting dilis din. Ayan. Hayaan natin ilabas ng katas. Ilabas yung katas ng lasa ng tinapa at pusit. Ayan. Cover po uli natin. Balikan natin, few minutes. Check natin. Ayan. So, okay na po ito. Lumabas na lasa niya. Mamaya na natin tikman yung alat niya. So, ilalagay na po natin yung papaya. Isang papaya lang po ito. Inani natin dyan sa mini garden at pati yung malunggay. Ayan. So, uhuli po natin yung malunggay. So, ilagay na rin natin sili. Isang damakmak na sili. Kasi masarap po maanghang. Ayan. Tsaka hindi siya aanghang. Gawa ng may gata. Natatalo ng gata ang anghang. Pero masarap po yan. Gamot po yung maanghang. Ayan. Hindi tayo magiging sipunin. Ayan siya. So, i-cover po natin uli para maluto ang papaya. Saka natin ilalagay itong si Coco Mama, fresh gata. At saka si cheese. Palilinam namin po natin masyado. Marami akong cheese, kaya maglalagay tayo. Balikan natin. I-cover ko lang. Mamaya natin tikman. Check natin. Ayan. Okay na. Lalagyan na natin itong gata. Ayan. Fresh gata daw ito. First time kong gagamitin kasi naubusan ng nyog sa aking binibilihan. Bukas pa raw ang dating madaling araw. So, ayan po siya. Kakaunti lang. So, maybe sakto na rin siya. Mapasarap na yan. Yan. So, mamaya po natin ilalagay si dahong malunggay. So, ilalagay na po natin itong cheese para ma-distribute na ang kanilang lasa. Mag-blend na ang kanilang lasa. Si gata, si cheese, ayan.
simpleng ulam pero pinasarap. Ayan. Kung wala naman cheese, okay lang. Ano ko lang po ito kasi marami akong cheese na stock. So, kaysa sa amagin siya, gamitin na natin dito kasi bagay sa gata yang may cheese. So, cover po natin siya. Pagka kumulo na siya, saka natin i-mix itong malunggay, dahon malunggay. Kasi madali pong maluto yan, malanta. So, ayan, nilagyan ko na siya ng paminta. Dagdagan ko pa uli. Ayan. Kasi gusto ko siya mapaminta. Depende naman po sa inyo kung gusto niyo yun. Ayan. Okay na to. Lalagay na natin si dahon ng malunggay. Lalong magiging yummy. Saka natin tikman ang kanyang alat. Yan, gusto ko po maraming malunggay kasi yan healthy po yan. Araw-araw gusto ko merong malunggay pero different dish. Minsan dinengdeng, bulang lang, gata. Ayan. Cover po natin uli para malanta siya. Check natin siya. Wow! Ang bango. Sakto na siya. Hindi natin kailangan tuyuin. So, ang gagawin natin ngayon, titikman natin yung alat niya kung sakto lang siya. Ayan. Almost done. Yummy. Yummy. Magdadagdag po ako ng asin. Ay, sarap ng anghang niya. Ayun. Sakto lang po yan. At konting patis. Ako. Ayan siya. Ang bango. Parang tumama din sa ano nga. Perfect. Okay na to. Mag-a-add po ako ng sugar. Ayan. Para lalo siyang yummy. Mga 2 scoop lang. Ayan. So, 1 kutsara yan. Kasi hindi naman puno yung scoop niya. Ayan. Medyo na lapot-lapot na. Sakto na to. Off ko na. Ayan. Isinet ko na yung ating eating portion. Ayan, itsura ko. Galing-galing lang magluto. Ito na po yung ating ginataang papaya na may malunggay at cheese. So, eto na po siya. Magsasandok na tayo. Wala na akong time magbihis. Itong pambahay ko na lang isinuot ko. So, ayan po siya. Hindi ko ma-close up. Ilalapit ko sa inyo. Talagang creamy siya. Ayan po siya. Diba napakasarap niya. Ayun. Ito po, yummy, oh. Parang ang dami ko yata na sandok. Di bale. So, hindi na ako magagamit ng service spoon kasi sa akin naman po ito. Ayan, daming hugasin. Ang sarap po, creamy. So, unang subo po para sa inyo. Shout out sa lahat ng mga hindi ko na si shout out kasi maglilista pa ako ng pangalan. Ang dami kong ginagawa. Promise, pagka may time ako, surprise na lang, isa-isa ko na lang kayo isi-shout out. Tama yung tsura ko, pati labi ko namumutla. So, unang subo para sa inyo. Sakto. Lasang-lasa tinapa. Ang sarap talaga ng tinapa dito. Natalo yung pusit. Marami. Yung ahang niya sakto.
Grabe. Ang sarap. Healthy na. Mas paano pa, masustansya. Pareho na rin yata yun. Sabi, itsura ko, lola niyong kalbukilay. Pagka yung puro karne, para akong nanghihina. Nahanap ko talaga ang gulay. Ang binigay ko lang dito, gata. Yung ating barangay dyan sa ating mini garden, pati papaya. Itong nag ko namatay, stock na lang pala yan. Masarap po sa papaya, yung ganyan may crunchy siya. Luto siya, crunchy. Pag malabsa, hindi na po ako sasarapan doon. Late lunch na ito. Tanghali na akong gumising. Maagang natulog. 5 a.m. Sa papalog ng mga TV. Pinanonood ko pa ko sa Alaska, tsaka sa North Pole. Nakakaawa naman po sila doon, yung buhay na puro lamig. Mas parang putok-putok yung mga kamay, yung pisngi. Napupuyat ako sa panonood niya kasi sabi ko ganun pala ang buhay, no? Mas gusto ko na yung mainit sa malamig. Medyo tuloy na. Sorry. Pag mainit, may solusyon. Punta ka ng ilog, ng dagat, ng sapa, ligo ka. Iba naman nag-aircon, artificial. Hindi ko po kaya yung aircon na malaging na lamig. Gusto ko ng kakawang ko pinakawisan. Sa mapakaramdam ko pag tayo yun. Sobrang lamig. Kaya hindi ako pwede sa malamig. Gustuhin ko man doon pumunta o tumira, natakot na ako. Pero nyo, try nyo i-search sa YouTube yung sa North Pole na mga nabubuhay doon, pati yung mga hayop, naawa ako kasi yan yung mga yung mga dog na ginagawa nilang sinasakyan nila, yung mga paano, hindi kaya nila. Ang lamig-lamig sila, naka-boots, ganyan-ganyan, pero nalalamigan pa, tapos nakikita, putok-putok ito yung mga pisngi nila. Putok po talagang putok na nagkakayo-kayo ng maawa pa. Mai-imagine mo, maswerte pa tayo dito sa lugar natin kahit maraming problema. Problema sa mga corruption. Nakakaawa sila. Meron doon yung palod ko, umiyak siya. Ito lang naluha niya rito, nag-yelo ka agad. Awa ka. Tapos lakas na snow, ang lalim ng snow, nabusan sila ng kahoy, pupunta pa sila doon sa forest. Nakabaon na yung mga dry na mga puno doon. Talagang maiiyak ka doon sa yung may edad na siya lang mag-isa nagbubuling, talagang pumunta doon dahil hindi na kaya ng iba sa labas. So, doon mo ma-realize na napaswerte pa rin natin. Wala tayo, iniisip ko, bakit hindi sila pumunta sa ibang lugar? So, napapagod, ikwento ko. Basta manood lang po kayo. Napupulan po ako dyan. Yung mga lugar na malamig, gusto ko sa kung napapanood sila kasi sabi ko ganito pala buhay nila. Mas matindi sila ang problema nila kasi health nila ang doon, karaban nila doon. Sa mga hayop, maaawa ka rin kasi muulan na snow, nakalubog na sila sa snow, ganun lang sila, nakakaawa.
Pupuyat ako dyan. Kadadaldal ko. Nauubos ko naman ito. Bibigyan ko ng dalawa. Hindi. Pinintram ako ng mga alaga ko. Hindi naman sila pwede dito. Kasi may isda. Yaman. Basta gata, napakasarap po. Kahit ano lang sa humo. O paano po? Sabi, itsura ko. Mumutla ang lola nyo. Nakapambahay lang marap sa inyo. Nagluto, abala na. Sabi ko, para makita nila eating portion na to. Sa araw-araw, isa sa yan sa mga pang-ulam namin. Minsan dinengdeng o laswa o sa Tagalog bulang lang. Ganun lang po. Kung ano-ano lang. Sabi ni Mark, share mo yung kung ano yung mga ulam nyo araw-araw. Ibag ko daw, wag yung puro masasarap na karne, ganun-ganun. Sabi ko, sige. Mamaya pagluluto ko sila ko ng kalabasa kasi ang galing ng kalabasa gamot sa UTI ng aso. Ang bilis po talaga. Lalagyan ko lang siya ng konting leeg ng manok. Pag walang leeg, atay. Pag walang atay, nung nakaraan, cheese. Yung cheese, marami lagay. Ay, gustong-gusto. Favorite ni Coco yung cheese. Yun lang po. Sana magustuhan niyo yung senior kung simpleng pang-ulam araw-araw. Bye-bye! Shout out po sa mga nagpapa-shout out. Di ko na masabi kung anong mga pangalan.